So dito nga mga kalpa, no, pagka ganito nga rin pala yung problema ninyo, yung mga semi-floating disc ninyo ay umaalog agad, ay tuturuan ko nga kayo kung paano yung tamang gagawin ninyo at yung tamang diskarte. So ito palang gamit natin ay RCB na big disc 267mm. So kung makita nyo rito, pati sa likod talagang ang lakas ng alog. At akala ko may tama yung makina. Putik na yan. Ito lang palang big disc natin. So dito tuturo ko sa inyo yung full step by step tutorial. So mamaya papakita natin yan. So ito, safe naman ito. Ginamit ko pa nga ito nung nag central zone loop tayo. Tapos medyo hindi lang ako okay dito sa lakas ng alog. Kapag ka biyahe tayo, pagka naka-minor, talagang maririnig mo yung vibrate nung disc natin dito. So ito start natin, tapos ido-double stand ko mamaya. Tignan nyo pag naka-minor, talagang umaalog-alog yan. O diba, ang lakas ng alog. Sino ba namang hindi mamumurit dito kakahanap kung nasaan yung maalog na maingay. So dito, subscribe na kayo at simulan na natin. So dito nga mga kalpa, tumakbo agad tayo dito sa tropa. Tapos papabaklas na natin yan. So magdi-DIY lang tayo rito. Magiging hammerman muna tayo. So gagayahin natin yung mga ginagawa ng mga kapwa Asian natin, yung mga Pakistani at mga Indiano. So di ba ang lulupit mag-DIY ng mga yon. Tapos syempre hindi tayo papatalo ng mga Pinoy. Ganito rin tayo gumawa ng mga motorsiklo natin, 'di ba, yung mga DIY. So dito, kalagyan lang natin yung front wheel mags natin dito, tapos papakita natin yung play nung big disc dito. Tignan niyo. Oh, 'di ba? Lakas ng alog, no? So pati yung may-ari may alog na rin eh. So ito, ang lakas ng alog, talagang nakakairita. Ngayon tatanggalin na natin yung GR5 bolts. So ayan, syempre hindi tayo bumibili ng mga ordinary bolts, yung mga mamahalin yung nilalagay natin dito. Kaya kapag ka nagkapera tayo, pupunuin ko ng mga GR5 bolts to. Gagayahin natin yung mga malulupit. Kahit na walang-wala na tayong makain, talagang makikipagsabayan tayo sa iba. Basta maporma lang yung motor natin. Maganda pa rin yung kain kahit ano. Oo. Tsaka doon tol, yung pad niya, pantay pa rin ng kahit compare mo dun sa nirepair mo sa likod ay, di ba? Kahit ito gumagalaw eh, kwan, yung kahit niya pantay pa rin, no? Dito nga ay magsisimula na yung gagawin natin. So syempre mag-ritual muna kayo kapag gagawin ninyo to. Lalo na kung mamahalin yung floating disc niyo. Kuha lang kayo ng pangkalso dun sa may botones. Tapos syempre kunin niyo yung martilyo ng tatay ninyo, yung ginagamit sa pangkarpintero. Yun, boom. Nagasgasan na yung alloy na kulay pula. Putik-tik na yan. So kung walang machine shop dun sa mga karatig bayan ninyo, ganito yung gagawin ninyo. Kasi tayo nasa bundok tayo eh, so magdi-DIY lang tayo. So yan, hinawakan na ng maigpit. Tapos ito, kumuha na tayo ng socket dito. Tapos pinukpok ng bagya rito. So ayan, magiging kalikulista muna tayo rito mga pare. Ayan, so dito medyo sumikip na nga siya ng konti. So kailangan talaga i-pre-press to mga to. Kung napapanood nyo yung mga incheck na gumagawa ng mga floating disc, ang talagang ginagamit nila dito yung pang-press. So kung may mga machine shop dyan, punta na lang kayo doon. Tapos itong si Toropa natin, napapangiwi na dahil sobrang pagod niya nang gumawa ng motor. Ito, nagkakarpintero pa siya. So paalala lang sa mga bata, huwag nyong gagayahin to dahil delikado. Baka mapukpok ninyo yung mga daliri ninyo. So ito, DIY lang ito. So ito, panoorin nyo muna yung ginagawa ng tropa natin.
Experimento lang ito. Experiment na. Kaluwag eh. Higpit naman. Higpit naman. Kala ko, makina na yung may alog. Wala na. Wala. Magic. Yan lang no. Piti. Kulang pa. Etong masakit, tignan ninyo ah. Putik na yan, dumulas. Napukpok na yung aloy mga pare. Tignan nyo naman, minamaso-maso na. Parang nagpapako lang. Atol, parang sa India lang. Pakistan India wala. Dapat yung ano natin, bakal. Dito nga ay naka-1,000 pukpok na nga ng maso yung pare natin. Tignan nyo naman, ayaw migpit. Pero mamaya dadasalan natin yan at higpit na yan mamaya. So dito, check nyo lang mabuti kung diretso pa yung rotor ninyo o kaya itong alloy. So mas maganda merong tagahawak dun sa may disc natin para hindi nga kumakabuse at para maiwasan nga natin yung pagkagasgas. So dito medyo okay na nga siya, alug-alug nyo lang. Tapos isipat kilatis nyo lang gamit yung duling yung mata para makita nga ninyo kung okay na nga ba yung rotation nito. So dito nga may mga konting gasgas lang yan pero okay lang yan, hindi naman nakikita yan at nasa likod naman yan. At ang may sasuggest ko nga sa inyo kapag umalog pa rin itong mga botones ng floating disc natin ay bumili na lang kayo ng bago. Tapos pagka umulag ulit, wag na kayong magmotor, itapon nyo na yung motor ninyo para hindi na kayo mapagastos. So dito nga okay na nga yan, inalug-alug ko na nga at nabibwisit na ako, ibabato ko na sana itong floating disc. So RCB pa man din ito. So ito pakita natin yung mga yupi-yuping botones dito. So dito nga sa gilid, ayan, kung masisepat ninyo, yupi-yupi na nga siya dahil sa kakapukpok. So ulitin ko, wala kasing machine shop dito sa bundok. So dito, punta na lang kayo sa mga karatig na lugar ninyo, yung mga nagmamason para mas pulido nga yung pagkakagawa. Lalug-alugin mga tol. Wala na no. Magic. Magic temple lang po. Floating disc, pinukpok. Kaya. 4K na yata yung ganyan ngayon eh. Ganyan pang sniper 267. Pero ginamit ko yan nung Central Luzon Loop. Diba pumunta kaming Kalinga tapos Banawe, ganyan na yung kwan eh. Maluwag na eh. Okay naman no. Ibig sabihin safe siya eh. Hindi naman kasi natatanggal ko. Oo. Dalaway nakakap sa alam niyo. Pag ano, palitan na lang natin yan pag bumalog pa rin. Huwag lang ito mabubungal. Pag tatanggalin to, paano mo siya tatanggalin? Beberinahin mo na. Ay, puputasin mo na. Oo, beberinahin yun. Tapos halimbawa, papalit tayo, isa lang naman ang sukat niyan. Oo, basta pang floating disc. O sige. Ito Pag kasi ano, sa palitan kailan na dito lang sila natin. isa lang. Yung iba, di ba may lock? Oo. Ganun na lang ang bilhin. O, May isa clip. tapos di ba yung iba nilalagyan nila ng washer para umikpit, di ba? Sige, bilhin na lang ako niyan sa susunod. Ito kasi wala eh. Oo. Ito kasi, ito, saka to, isa lang eh. Babarinahin, no? Isa lang to eh. Pag binarena ito, makatanggal ito water. Oo. Kumbaga yung pinang-lock na talaga dyan, yung machine, no? Inrest na. Okay na. Metal free wheel mga tol. Walang gewang no.
At dito nga papatunayan nga natin na safe nga yung ginawa nating DIY. So ito itatap speed ko pa nga yung motor natin. At makita nyo naman wala namang naging aberya dito. At ito nga nagbo-voice over pa ako at buhay pa tayo. At ito baka magtaka kayo nasa patag tayo. Joke ko lang yung nasa bundok tayo. Talagang wala tayong mahanapan na machine shop kasi linggo natin pinagawa to. At yung shop lang ng tropa natin yung bukas dito sa bayan natin, di ba? So dito nga napakalinis ng daan dito at makita nga ninyo kung may sayad nga yan, magpe-preno-preno pa nga tayo rito kaso wala namang problema. At kung merong depekto yung pinaka-rotor niyan, mararamdaman natin dun sa brake lever na parang sumisipa siya. So yun lang yung DIY natin at sana wag nyo kakalimutan na mag-subscribe. Thanks for watching! And I'll go is not enough.